So alam naman siguro ng lahat, no, na pumunta ako ng Cebu para mag-celebrate ng Sinulog. So ang ginawa ko, hintay na lang ako ng message nyo para tanungin nyo ako na saan ang vlog ko papunta ng Cebu. Pero ang mga animal, mag 1 month na wala man lang ni isa sa inyo may nagtanong ko kumusta ang bakasyon ko Cebu, mga diputa ka mo. Oh boy. Diyos ko, 1.2 million followers ko. Wala man lang ni isa may nagtanong sa inyo kumusta ang bakasyon ko Cebu, mga diputa ka mo. Di mga delikatisa nyo man. Akala ko sikat ako. So dahil pagod na ako kahintay na may magtanong sa akin kung kumusta ang bakasyon ko sa Cebu, mga animal ka mo. So gawan ko na lang ng vlog ha. Kasi wala naman kayo pakialam. Humanda, may humingi sa akin ng tulong ha. Hindi ko tagatulungan. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung kamusta ba ang first time ko na bakasyon sa Cebu City. So ayan, napunta na ako ng airport, kaya lang umuulan, kaya naghintay na lang ako sa ilalim ng labi namin. Kasi kung pilitin ko yung sarili ko sa ulan, syempre magkasakit ako. Kung magkasakit ako, syempre mamatay ako. Hindi masaya ang mga bashers, kasi alam mo naman, mga bashers, kamatayan ko na lang hinihintay nila. Kaya ito tapos ang ulan, sakay na ako ng taxi. Pasakay ko ng taxi, nakausap ako ng driver, pero kala niya sino mauto niya ako. Hindi, ako nakatingin sa mga kalikasan, siga, mata ako sa metro niya kasi naisip ko, bakit 15 pesos talaga yung patak ng metro? How tag 9 lang man yan, kaya lang hindi na ako nag-post about sa taxi driver. Kasi last time na na-issue ako sa 4 pesos, hindi ako pinapasakay ng mga taxi driver dito sa Davao. Nahirapan ako magsakay. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-issue nahirapan ako. So ayan, dumating na ako sa airport ng Davao na kung saan hindi ko alam kung anong joke ang ipapasok ko dito, no? Kasi nga, sa 4 pesos na issue ako, ano na lang kaya kung airport ay bash ko. Ang masasabi ko lang, ang airport ng Davao parang airport ng Singapore. Ang ganda. Na parang Ingat tayo. So ayan, dumating na ako ng Cebu na kung saan before ko ipakita sa inyo mga pangyayari sa akin sa Cebu. Gusto ko lang i-shout out yung taxi driver na sinakyan ko, no? Kasi nga, naghanap talaga siya ng paraan para maibigay niya sa akin yung 2 pesos na change ko. Kaya ang ending, dahil na-touch ako, binigyan ko siya ng 20 pesos na tip. Char. Kayo ba, hayaan niyo ako Parang bawiin yung mga blessing. kwento ko sa taxi driver para matapos ng issue na to. So galing sa airport, ang pinakauna talaga na pinuntahan ko dito sa Cebu, syempre ang hotel ko. Alam nga naman napunta ako doon sa Sinulog na bitbit ko maleta ko, hanggang ka man siguro. Hindi ako makasayaw ng pretty-tit niyan. Siyempre, mindset. tulagan ako sa hotel para ilagay ko ang mga maleta at mga gamit ko. So, nagstay ako doon sa Holiday Inn na kung saan ang nabayaran ko, almost 16,000 pesos ang 2 days nila. Diyos ko, bakit ganun kamahal? Ang boarding house ko ganit, 3,500 lang 1 month. Sa inyo, 2 days yung 60,000. So actually, ang rason kung bakit nagstay ako sa Holiday Inn, kasi nga ang waterfront, o shout out sa inyo, kinancel nila ang booking ko 2 days before ang Sinulog. Saan hindi nyo ako mauto? Ako naman ang kinancel nyo lang yung booking ko kasi nga may customer kayo na nag-offer sa inyo ng mas malaki kaysa doon sa binayaran ko, kaya kinancel niyo ang booking ko. 4-star hotel pa kayo last time binigay nyo sa akin na hotel. Hindi gumagana ang shower tapos walang bidet. 4-star hotel yan, walang bidet. Alam nyo ba kung gaano kahirap pag tisyo-tisyo kung may almoranas ka? Kayo ba, wala kayo awa sa iba nyo na customer? Ang hirap kaya mag-tisyo kung may almoranas do mga animal. So ayan, nag-rest muna ako at saka nag-check ako ng mga my day ng mga kaibigan ko kasi ang rason talaga kung bakit pumunta ako ng Cebu kasi 24/7 ako nakabantay sa buhay ng mga kaibigan ko at nakita ko na nagpa-Cebu sila para mag-celebrate ng Sinulog. Kaya sabi ko, pwede ba yun? Na nagpa-Cebu yung mga kaibigan mo tapos ikaw na sa bahay lang? Anong silbi ng buhay mo kung matatalo ka ng mga kaibigan mo? Hindi pwede, uy! Kaya ayun, nagpa-Cebu na lang ako kahit wala akong kasama. At dahil wala akong kasama, ang una na ginawa ko, nag-post ako sa page ko na pumunta ako ng Cebu para i-meet ko yung mga fans ko. Pero totoo niya, naghahanap na talaga ako ng kasama. So marami ang nag-chat sa akin. Pero syempre, in-entertain ko yung mga baby boy. Alam nga naman, unahin ko pa yung mga 55 years old. Ang ending yan, ako pa magbitbit ng mga basket nila. So ayan guys, sobrang gwapo talaga ng mga baby boy ang na-meet ko sa Cebu. At saka syempre, meron din akong fans na nagpapasalamat dahil minute ko siya pero hindi niya alam. Ginawa ko yun para may tag-video sa amin. O diba? Syempre, wise-wise lang. So ayan guys, nag-jeep ako kasi nakita ko sa my day ng mga kaibigan ko na kung sa Cebu ka daw, dapat subukan mo daw talaga yung jeep nila. Kaya ayan, kahit sobrang init, nag-jeep ako para mai-post na ako at saka ang caption ko, should try it! Jeepney in Cebu is the best. Wanna try it every day. Char? Habang nasa jeep kami, nakita ko ang post ng mga kaibigan ko na pumunta sila sa Turo-Turo. Kaya sabi ko, ano yung Turo-Turo na yan? Pero sabi ko, hayaan mo ako na sabihin yan. Importante yung mapuntahan natin at saka mga my day. Ako kaya yun pala, ang Turo-Turo pala mga pagkain. Kaya kumain din kami. Ay, Ito ang tawag place. dito, puso. Na hindi ko maintindihan kung bakit puso ang tawag nila, triangle man yan. Puso ang tawag nila dyan. Sabi ko, mali mo lang shape na yan. Triangle man yan. Habang kumakain kami, nakita ko naman sa my day ng mga kaibigan ko na nagsimba sila doon sa Santo Niño. Pero sabi ng mga kasama ko, hindi daw kami papunta doon kasi daw siksikan at saka mainit daw doon. Kaya sabi ko, mas mainit ang ulo ko pag hindi ko na my day ang na my day ng mga kaibigan ko. Kaya punta tayo. Kaya ayun, Mas pumunta kami. mainit yung impyerno eh.
Diba? Pero napansin ko, kilala pala talaga ang Sinulog sa Cebu, hindi dahil sa mga events lang, kung hindi dahil, grabe pala talaga ka-devoted ang mga taga Cebu pagdating kay Senyor Santo Niño. Kasi kahit siksikan sila, mag-attend talaga sila, wala silang pakialam. Kaya ako, kahit wala akong alam kay Santo Niño, kasi alam ko naman sarili ko na demonyo, ako, nag-attend na rin din ako, at saka nag-my day ako para makita ng mga kaibigan ko. Tapos ang caption ko, blessed by Santo Niño, pit si Senyor. So ayun, feel ko talaga nagsigang mata ng mga kaibigan. So after namin doon sa simbahan, Wow, dumiretso na talaga. kami sa SRP para manood kami ng mga events na kung sobrang dami ng mga tao dito at marami ako nakita ng mga events dito tulad lamang nito, Face of Cebu na hindi ko alam kung anong connection nila sa Lion. Wow. Siguro mga mababangis sila kaya Lion ang nakita nila. O, tulad lamang nito, nagabitay-bitay na hindi ko alam kung gabitay ang Sinulog, gabitay siya, duhangag ng bayi. Pero hayaan na lang natin, Sinulog man mo. So after namin sa SRP, ay dumiretso agad kami doon sa hotel namin para mag-rest kami, no? Kaya lang hindi pa ako naka-rest. Kita ko na naman ang mga kaibigan ko na nag-live sila habang sumasayaw sila sa Sinulog. Kaya kahit pagod ako, pumunta na lang din ako para makapag-live ako. Tapos ang caption ko, Oh, enjoying man. the Sinulog with the love of Santo Niño, pretty tit. Okie Tayo dokie. mga kaibigan ko, hindi ako makarest dito sa Cebu sa dami ng mga ginagawa nila. Gusto ko na magpahinga, bro. Mahirap talaga maging gitera. Pero actually guys, napansin ko lang, no? Grabe pala talaga ang mga Cebuano mag-celebrate ng Sinulog, no? Kaya pala tinagurian ito na isa sa pinakasikat na celebration dito sa Pilipinas. Kahit napansin ko na iba mga lalaki, parang hindi naman talaga pang Sinulog yung mga sinasayaw nila. Yung iba nga, sobrang daming tao na hawak na ng puwet at saka dede. Kaya lang napansin ko, hayaan ko na lang kasi baka party din yan siya ng Sinulog. Oh, Hindi ko na lang tinanong yung mga kaibigan ko. Oh, Baka masampal pa ko na. boss. So after namin doon, sumayaw doon sa Sinulog, dumiretso agad kami sa bar, no? Tapos may nakilala ako at may nakasayaw ako na gwapo na lalaki. At dahil gusto namin ng isa't isa, pinadama niya sa akin Parang kung ano lasing, ba talaga no? ang tunay na pagmamahal ng isang Cebuano na taga Cebu. Kaya masasabi ko lang, I love Cebu! Oh, boy. Kinaumagahan, pagising ko, nakita ko Oh, agad that's ang post so ng mga weird. kaibigan ko na kumain sila sa House of Lechon sa Cebu. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako naligo, no? Pumunta na ako doon at saka doon ako nag-breakfast. Kahit may free breakfast naman talaga sa hotel ko. Pero anin mo yung free breakfast na yan kung nalamangan ka ng mga kaibigan mo. Tandaan mo, hindi ka pumunta ng Cebu para mag-celebrate, day. Pumunta ka ng Cebu para lamangan lahat ng mga My Day ng mga kaibigan mo. Kaya yung nakita ko sa My Day nila na ang kanin nila nilagay doon sa dahon ng saging. Sinabi ko sa waiter, yung sa akin ilagay mo talaga sa kaldero, ha? Kaya ayun, ginawa nila ng paraan, di ba? Panalo ako ngayon. Sampalin mo na lang. Kaldero ang kanin ko. So habang kumakain kami, nakita ko naman yung mga kaibigan ko nagsimba sila. Pero napansin ko, maliit na simbahan ang pinuntahan nila. Kaya after kong kumain, ang pinuntahan ko na simbahan, Basilica talaga. Kasi ang Basilica, yan ang pinakakilala na simbahan dito sa Cebu. Kaya for Wow. sure, yung mga kaibigan ko, yung nakita nila yung post ko, siga agad mata nila. Kasi dito sa Basilica, kompleto lahat ng mga santo at saka Mama Mary dito. Siyempre sabihin nyo, ano naman ang napansin mo simbahan sa Basilica dyan sa Cebu, Thailand girl? Kayo talaga, mga chismosa, mga demonyo pa. Siyempre wala ako masabi dito. Alangan mag-joke-joke ako dito na simbahan na pinag-usapan natin. Mabash ako na buong Cebu niyan. Yeah, don't forget. Oopsie. Tahimik na lang ako. Simbahan na pinag-usapan natin. Dito sa Basilica, guys, may lugar din sila dito na kung saan pwede ka magsindi ng kandila dito. Ang kandila dito free lang pero magbigay ka ng donation. Kaya ako nakikita ninyo, isa-isang nagsindihan ng mga tao dito ng kandila. Kaya nasabi ko, bakit isang kandila lang sinisindihan nila na free mo ng kandila? Kaya yung ako nagsindi ng kandila, 10 ang sinindihan ko. Alam mo na free ang kandila, isa lang kandila sindihan mo, dinutak. Parang birthday. 10 ako kunin mo, alam mo na free. Habang nagkasindi ako ng kandila, Oh, nakita ko sacrifice na naman your ang life. kaibigan ko. Nag-my day na naman ang animal na may bit-bit siya na Santo Niño. Kaya nainis ako. Kaya sabi ko, na-underestimate yung kakayahan ko, ha? Kaya ang ginawa ko, hinanap ko, no, at saka pinuntahan ko dito sa Cebu yung lugar na may pinakamalaking Santo Niño. Oh, hara, sigahamatan nyo. Inis ako maya, bit-bitin ko yan po, Oh, Pero syempre, boy. hindi pwede. Isa to ninyo pinag-usapan. So ayan guys, tapusin na natin ang video na ito kasi Yeah. sumasakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung paano tapusin ang video na to. Lahat ng spot na pinuntahan ko sa Cebu, puro mga simbahan. Hindi ko alam kung anong joke ay papasok ko. Puro mga simbahan pinuntahan ko. Puro Natakot ako security bumitaw ng lahat. salita. Baka mabash ako ng Cebu. Tulad lamang itong next spot na pinuntahan ko. Simala, bahay ni Mama Mary. Nakalagay pa dyan, I love Mama Mary. Love Anong Mama joke yung Mary. pasok ko dyan? Diyos. Basta guys, ang Simala, kilala yan siya sa bahay ni Mama Mary. So lahat ng mga religious na tao na pumupunta ng Cebu, dumadaan talaga yan sila dito. At saka kasi dito sa Simala, meron dito tinatawag na healing power. Ibig sabihin, maraming mga tao na may mga sakit na pumupunta dito, pag uwi nila gumagaling sila. Pero yung mga religious na mga chismosa, pag uwi nila chismosa lang yapon.
O diba, kita nyo lang, pag yan ang joke na ipapasok ko, Diyos ko, mabash talaga ako. So after Aha. namin sa Simala, nag-ikot din ako sa South, no, na kung saan, isa sa mga pinuntahan ko ay ang mga dagat nila, na kung saan natuklasan ko, na ang gaganda pala talaga ng dagat doon sa Cebu, no, lalo na sa South, kasi yung tubig nila sobrang linis talaga, at saka sobrang clear. Kaya lang ang problema dito sa South, hindi mo talaga ma-enjoy yung kalikasan nila na sobrang ganda kung wala kang car. Kaya sa lahat ng mga kaibigan Yeah. ko na pumunta ng Cebu na hindi man lang ako in-invite kasi daw attitude ako, Not every merese, friend. in-invite nyo sana ako, o hindi sana hindi lang Cebu City ang napuntahan nyo, nakaabot pa kayo ng South, o amo na, kaya dalok-dalok ka mo kasi buo mga animal ka mo. Mga dalok-dalok. At syempre, pag nasa South ka na ng Cebu, wag mo talagang kalimutan puntahan ang Car City kung saan doon mo mahahanap ang pinakamasarap na lechon at saka chicharon sa buong Pilipinas kung saan kilala ang Cebu City. I love to Kaya pumunta explore ako ng many of Car this. para tikman talaga no, kung masarap pa talaga ang lechon at Just saka like chicharon Thailand. nila at saka doon ko talaga natuklasan guys. Na sobrang sarap talaga ng lechon nila. Kahit hindi ko naman talaga alam kung ano pagkakaiba ng lasa ng mga lechon. Basta yun nasabi sa balita. Masarap to talaga ang lechon sa Car. Huwag na tayong magreklamo pa. Mahirap kalabanin ang mga taga Cebu. Mas Mahirap malaki matayin yan sa din ang Davao. totoong animal. Kaya before matapos ang vlog na Kasi ito, sa gusto ko sarapan. magpasalamat sa mga Sansano family sa pag-sponsor sa akin at saka pag-alaga sa akin sa Cebu City. Hi guys! Para pala sa aking mga kapwa Pinoy na kung saan-saan na nakakarating kung sino-sino pa ang chinachat nila para lang makahanap ng Okay. shop. Kung